Today we continue with our series called Biblical Culture, a series on CCF Core Values. Ano nga po ba yung core values? Pag sinabi nating core values, ito yung mga bagay na dapat ini-embrace natin bilang isang simbahan. Because these things will define kung anong klaseng mga tao tayo dito sa simbahan na ito. So kung kayo po ay guest namin ngayon, hindi po kayo pinipilit na mag-agree doon sa aming core values. Pero kung kayo po ay taga-CCF, linggo-linggo ho kayong pumupunta dito at nagpapalamig. Linggo-linggo din po kayong nakakatulog sa inyong upuan. Kailangan totoo po itong mga bagay na to. Ano-ano ba yon? Tingnan natin. Ang core values po natin ay LOVE. Pag-ibig. Di ba? Kapag walang-wala ho kayong love, parang hindi lang ho sa CCF to applicable eh. Kung Kristiyano ka, pero hindi ka marunong magmahal, parang bakit ka pa Kristiyano? Di ba? Kailangan nakikita sa buhay natin that we are able to love. Kasi yun yung pinapasa natin mula sa Panginoon papunta sa ibang tao. At yung definition natin ng love, unang-una po yung L, love God, love others. Love God, love others. Mahal mo ang Diyos, pero may kagalit ka, ayusin mo yan. Kasi the commandment is, as you love God, you love your neighbor as yourself. Sumunod po, obeying God's word and authorities. Di ba? Kung coding po ang sasakyan, huwag mag-drive kapag coding hours. Pipilitin pa natin, sasabihin, magpa-park lang ako dyan, no? Minsan pag nahuli pa tayo ng pulis, galit pa tayo, eh, no? Ano? Wala naman akong ginagawa. Ganyan. Pero coding ka nga po, sir. Di ba? Obey God's word and the authorities. Bakit pati yung mga authorities kailangan sinusunod natin? Kasi yung authorities po na meron tayo, ang Panginoon ang nagtalaga ng mga authorities na yon. May pahintulot ni God. Kaya po sila mga leader or otoridad natin, mga boss natin. Di ba yung usong-uso naman yan pag sa opisina? Papasok ka sa opisina, nag-apply ka, pinagdasal mo, Lord, akin na tong trabahong to. Pero pagdating mo dun sa opisina, galit ka dun sa boss mo. Hindi pa pwede. Kaya ka nga nag-apply dun kasi gusto mo sabihin, ito yung serbisyo ko, kayo po ang masusunod at kayo ang susundin ko. Gagawin ko po ito para sa inyo. Diba? So you obey even those who are above you. Mga anak, susunod sa magulang. Mga magulang, susunod sa Diyos. Okay? Kasi yung iba po, mga magulang, sumunod ka sa akin. Pero pinapahamak nyo naman yung anak nyo. Hindi, kailangan kayo po, nasunod din kayo kay God. And then, pangatlo po natin, volunteer. Yan. Ano po bang ibig sabihin ng volunteer sa inyo? Pwede nyo ba sabihin sa inyong katabi? Ano ang volunteer? Pag narinig nyo yung salitang volunteer, anong unang pumapasok sa isipan nyo po? Kusa. May kusang loob. Volunteer, may kusang loob. Ano pong unang pumapasok? May kawang gawa. Ibig sabihin, hindi lang para sa sarili. Iniisip mo yung iba. Diyan po banda sa inyo, anong volunteer po sa inyo? Walang bayad. Malinaw ang sabi ni ma'am. Walang bayad, kaya ka nga nagvo-volunteer. Hindi ka pwedeng mag-volunteer, tapos tatanungin mo, magkano bang sweldo dito? Volunteer ka nga di ba? Tingnan po ninyo, mag-uumpisa tayo sa isang kwento. May isang hari, okay? Meron ho siyang isang malaking swimming pool. At yung swimming pool na yon, nilagyan niya ng maraming pirana, maraming pating, at saka mga sea snakes. No? So, andyan, naglalanguyan lahat yan. Tapos sabi niya dun sa kanyang kaharian, kung sino man ang magvo-volunteer na tumawid sa swimming pool na ito at mabubuhay siya at makakatawid siya dun sa kabilang gilid, siya ay bibigyan ko ng kahit anong gusto niya. Pera, love life, kapangyarihan, ibibigay ko sa kanya yan lahat. Pero kailangan makatawid siya ng buhay. Sino ang magvo-volunteer sa inyo? Tahimik lahat ng tao. Nakikita mo, butil-butil yung pawis, kinakabahan. Pagkatapos, biglang may narinig. Psh! May tumalon sa swimming pool.
Tapos nung nakita nila, gumaganyan na. Sabi, si Pedro nag-volunteer. Tapos sinicheer na siya ng mga tao, go Pedro. Langoy na langoy si Pedro. Tapos sinagupa niya yung mga pating, yung mga ahas. Talagang karipa siya. Minsan nga po, parang hindi na siya lumalangoy sa tubig. Nasa ere na siya eh. Ganon siya kapanik. Pagkatapos nakarating siya dun sa dulo, umahon agad siya. Sabi nung hari, Pedro, dahil ikaw ay nag-volunteer, mamili ka ng iyong premyo. Pera, love life, o kapangyarihan. Hingal na hingal po si Pedro. Sabi ni Pedro, Hari, isa lang po ang gusto ko. Gusto ko pong malaman, sino pong tumulak sa akin? Hindi pala siya nag-volunteer. Tinulak pala siya. Magkaiba po yung kusang loob na sinabing gagawin ko to, tsaka yung taong pinili. Uy, mag-volunteer ka dyan, tapos tinutukan ka ng kutsilyo. Mag-volunteer ka, hindi pa pwede yun. Ang volunteering po, kusang loob. In your heart, you agree. I need to do this. I want to do this because there's a reason for it. Kadalasan po, kaya tayo nagvo-volunteer, we want to do something for others. Hindi tayo nagvo-volunteer para sa sarili. Pero marami hong ganun. Di ba? Katulad kunyari kapag kawang gawa, pag may bagyo, may mga taong magvo-volunteer. Swimming pa yan sa mga baha. Di ba? Yung mga artista, lumalangoy pa yan. Ganyan. Pero pag nilagyan mo ng camera, naku, sumisisid pa talaga sa pinakamalalim na baha. Bakit? Kasi nakikita nila, may nakatingin. May nakatingin. So, sinong piniplease natin pag tayo nagvo-volunteer? Tao o Diyos? Yun ang magiging pag-uusapan natin ngayon, no? Ang ating pong topic ay volunteer, serve God joyfully. Pakisabi po sa katabi nyo, serve God joyfully. Hindi ho siya maniniwala sa inyo kung ang sabi nyo po ay serve God joyfully. Wala hong joy. So, unang-unang gagawin, ngingiti muna tayo. Ngiti. Okay, sabihin sa katabi, serve God joyfully. Yan. Magaganahan po siyang mag-serve God joyfully, no? Tingnan natin ano bang ibig sabihin ng volunteer. Sabi po sa Oxford language, it is a person who freely offers to take part in an enterprise or undertake a task. Ibig sabihin, katulad nung sinabi, libre. It is free. You don't ask people, magkano bang sweldo ng volunteer dyan? Volunteer nga, walang sweldo. Di ba? It is freely offering. Binibigay mo ng buong kusa. And then, tingnan nyo kung paano dinefine ni Merriam-Webster. A person who voluntarily, pero medyo weird, kasi ang dinidefine niyang salita ay volunteer. Tapos ang definition, voluntary. Ano nga yung volunteer? So sabi niya dito, from one's will or own choice. Hindi ka pinilit, hindi ka inipit, diba? Hindi ka kung ano-anong ginawa muna sa'yo para mag-yes ka, and then, serbisyo ang gagawin mo. Kadalasan ho, pag nagvo-volunteer tayo, ang dapat iniisip natin, kanino ako magsisilbi ngayon? Ano ang pwede kong gawin para sa ibang tao ngayon? Hindi po pwedeng ang iisipin natin, magvo-volunteer ako, anong makukuha ko dyan? Wala hong ganon sa volunteer. No? Tingnan po ninyo, to volunteer is to serve and you let others benefit from your service. Habang kayo ho ay naglilingkod, nakakatulong kayo sa iba, may ibang tao pong nabe-bless, may ibang tao pong nararamdaman yung existence or yung pagkabuhay ninyo dahil kayo ay naglilingkod para sa ibang tao, hindi para sa sarili. Dalawa ho ang salita sa Biblia patungkol sa volunteering. Pero hindi ho siya translated as volunteer, kundi translated siya as serving. Serving, no? Ang Hebrew word po para sa serve ay abad. Abad. Okay? Ang ibig sabihin po niyan ay magtrabaho at yung trabahong yon gagawin mo para sa iba, hindi para sa sarili.
No? Kaya nga to serve as subjects, ibig sabihin merong nasa ibabaw mo, merong kumukontrol sa'yo, merong kang sinusunod at ikaw ay nagiging, kumbaga, empleyado ka niya. Ginagawa mo para sa Kanya. So, ginagamit ho yung salitang abad pag nagsuserve kay God. Or yung mga Levites po, yung mga priests, ginagamit po yan pag sila po ay naglilingkod sa templo ng Panginoon or sa tabernacle, iyan po ang kanilang ginagawa. Serve, no? Sa New Testament po, sa Greek, ang salita po ay doulos. Ngayon, alam ko, sikat po ito online. Naririnig po ninyo yung salitang doulos. So let me define what doulos really is. Ang doulos po ay slave, bondman, man of servile condition. Ibig sabihin po nito, pag tinawag kang doulos, ang ibig sabihin, pinapakitaan ka ng ibang pagkatao. You are someone who gives himself up to another's will. So, isinasantabi mo yung iyong sarili at ibinibigay mo para sumunod dun sa kagustuhan nung ibang tao or dun sa pangangailangan ng ibang tao. Diba? Like those whose service is used by Christ in extending and advancing His cause among men. So, devoted to another, sa ibang tao mo ginagawa, to the disregard of one's own interest, isinasantabi mo yung pansarili mong kagustuhan. Gusto ko lang pong sabihin ito. Sa 3 p.m. service po natin, napupuno po natin yung ating worship hall. At marami pong mga tao ang nakatayo. Nakatayo kasi wala ho silang makitang upuan. But I heard stories from my disciples na yung isang beses po, yung disciple ko at yung kanyang asawang buntis, no? Ay naglalakad at may kailangan ng upuan, tapos may iba pa silang kasama, walang maupuan. Alam nyo, may mga nag-volunteer na tumayo. Nag-volunteer yung isang buong pamilya na tumayo at paupuin sila at sila yung tatayo. Imagine niyo po yung kabutihan na yon. Meron pa ako isang kakilala. Hindi ko alam kung nandito siya ngayon, no? Ang pangalan po niya ay si Ange. Isa po siya sa mga volunteers namin, sa bagong volunteers namin sa singles ministry. Alam niyo po ba kung anong ginagawa niya? Wala hong nagpapasweldo sa kanya para gawin ito. Pero pagkatapos ng isang Sunday service, si Ange po ay pupunta sa CR ng mga babae. Alam niyo po ang gagawin niya doon? Magme-make up. Hindi, joke lang. Alam niyo pong gagawin niya doon? Gagawin niya, tatayo siya doon kasi may pila po eh. Di ba po pagkatapos ng service, parang may blockbuster sa CR eh. Kasi ayaw tumayo ng mga tao, kinig na kinig sila sa word ni God. Di ba? Ngayon, so pagpunta sa CR, ang daming tao. Lahat po, lalo na po pagbabae. Pagbabae po, magkakasamang magkakaibigang 5, nasi-CR ang isa, lahat magsi-CR. Di ba? Mag-CR tayo. Parang yayaan lang sa Starbucks. CR tayo. Sige, CR tayo. Ang dami nila. Ang ginagawa po nito ni Ange, siya po ay nagta-traffic sa loob ng CR. Sasabihin niya, okay, may bukas pong cubicle dito, tuloy po kayo. Ine-entertain niya yung mga kababaihang nakapila. At wala siyang sweldo, ha? Hindi ho yun ang full-time job niya. Pero ginagawa niya yun para sa ikabubuti ng iba. Yan po ang volunteering. Di ba? May ibang nagbebenepisyo. Ngayon, sinabi po sa Deuteronomy, binibigyan po ng bilin sila, yung mga tao ni God, binibigyan sila ng bilin ni God. Sabi ni God sa kanila, because you did not serve the Lord your God with joy and a glad heart. Ibig sabihin, ang serving, volunteering, at yung pagbibigay po ng ating mga sarili para sa ibang tao o para sa gawain so that it can benefit others, you should be doing it with joy and a glad heart. Ang napakapait naman po kung nagvo-volunteer kayo tapos galit kayo sa tao. Isipin po ninyo relief operation, no? Namimigay po kayo ng relief good. Tapos ang sungit nyo sa mga binibigay, nakakang-hassle naman. Oh. Ayaw mo ba to? Kung ayaw mo to, wag kang pumila. Isipin po ninyo kung nakakatuwa kayo doon. Di ba po hindi? Baka sampalin pa po kayo ng mga nakapila.
Kasi nangangailangan na sila, tapos sinungitan mo pa sila eh. Diba? Kailangan, pag tayo'y naglilingkod, it is with joy and a glad heart. Kaya joyfully, serve God joyfully. Marami pong kaibahan ang secular volunteerism at saka ang biblical volunteerism. Hindi po natin sinasabi na yung pag nag-volunteer kayo sa hindi simbahan, mali kayo. Hindi po yun ang sinasabi natin. Pero tingnan po ninyo, kadalasan sa mundo, pag nagvo-volunteer ka, ang gusto mo mapansin. Pero ang biblical volunteerism po, si God ang bida. Glory ni God ang bida. Yung iba po, nagvo-volunteer, pero pipiliin. Ano bang ginagawa dyan? Ito, may lulusong sa kanal. Gusto ko yung magpapapirma lang ng pangalan. Sa lamesa lang. Tapos may electric pang sarili. Pick and choose eh. Ano yung mas okay para sa akin? Pero sa biblical volunteerism po, kung ano ang kailangan, yun ang gagawin. Commitment. Ito po sa secular volunteerism, may kondisyon. O sige, magvo-volunteer ako. Pero 2 hours lang. Kasi busy akong tao eh. Di ba? Pero kung gusto mo talaga maglingkod, oo-ohan mo ng walang kondisyon. Kasi naandun ka para maglingkod. Yung iba gusto naman, yung maganda naman yung ginagawa. Pwede bang magpintura lang, tapos nakasmile lang ako sa camera? Nagpipintura ng pader ng bahay. Pero po, ang biblical volunteerism, malaki man o maliit na bagay, willing kang gawin. Kasi you can serve without loving God. Pwede mong gawin yun. Sa mundo, marami pong mabubuting tao. But you cannot love without serving. Hindi mo pwedeng sabihin sa isang tao, mahal kita, pero hindi mo siya pinaglilingkuran. Kaya pag sinasabi natin sa magulang natin, Mommy, Daddy, I love you. Pag sinabi ni Mommy, Daddy, maghugas ka ng pinggan, ay ayoko, magbabasag pa ng pinggan eh, no? Hindi pa pwede yun. Kung mahal mo, paglilingkuran mo. Kaya nga po pag may asawa kayo, tapos buntis yung asawa nyo eh. 12:00 ng gabi, di ba? Mahal, gusto ko ng mangga. Rigor. Di ba? Gusto ko ng liempo. Nako, talagang babangunin mo talaga kasi kailanganin mo siyang paglingkuran kasi mahal mo siya eh. Kahit iritang-irita ka na, Rigor, gusto ko ng liempo. Bibigay mo. Kahit wala kang makitang liempo, bubuksan mo yung lempuhan sa inyo. Maglabas kayo ng lempo. Kailangan ni Lena. Kailangan ng asawa ko. Di ba? Bakit? Kasi pag pinaglilingkuran po natin yung mahal natin sa buhay, napaparamdam natin na mahal natin sila. Ngayon, sa simbahang ito, when we say volunteerism, we do it for the glory of God. Hindi para sa tao. Pag kayo naglilingkod para sa tao, it will be easy for you to get disappointed. Nagsuserve naman ako dito sa church, pero nung nadaanan kami ng pastor, hindi nag-hi sa amin. Ayoko na mag-volunteer. Kapag nakatingin tayo sa tao, madidisappoint tayo. Pero hindi naman taong pinaglilingkuran natin, si God. Ngayon, sabi po ni Dr. Carl Menninger, isa po siyang sikat na psychiatrist. Nung tinanong siya, ano yung pwedeng gawin ng isang tao pag magkaka-nervous breakdown na siya? Anong ibig sabihin ng nervous breakdown? Yung para na siya siyang mababaliw. So sobrang lungkot na, kalas-kalas na yung utak, hindi na niya maisip kung anong tama at mali. Ano daw po ang solusyon? Sabi nitong doktor na ito, lock up your house. Isarado mong bahay mo, tumawid ka dyan sa riles ng tren at maghanap ka ng taong nangangailangan. Tapos tulungan mo siya. When you help others, when you do something for other people, you get better. Diba? Bakit? Mas nararamdaman po ninyo yung purpose ninyo. Nararamdaman ninyo may dahilan kaya kayo buhay. Kaya pala ako dinala ni Lord dito ay para tulungan ka, kapatid. Napakabuti ni Lord. Diba? Ibig sabihin na validate po natin yung ating existence. And it brings us joy, it brings us satisfaction. Kaya naman po si Jesus, sabi ni Jesus po sa Matthew 20 verses 26 to 28,
Whoever wishes to become great among you, kung gusto nyo maging bida, kung gusto nyo maging pinakamahalaga sa lahat ng tao, you shall be your servant. Kailangan marunong maglingkod. Whoever wishes to be first among you shall be your slaves. Hindi tayo nandito para umupo sa trono. Hindi tayo nandito para umupo sa trono kasi sa language ni Jesus Christ, ang mga taong inaangat niya ay yung mga taong kayang dumapa sa lupa. Yung mga taong kayang dumikit sa ibaba. Bakit? Kasi yun yung mga taong hindi sarili ang iniisip. Hindi selfishness ang nagpapairal, kundi pagmamahal para sa Diyos at para sa ibang tao. Bakit ho ba tayo hindi naglilingkod? Ano ho yung mga dahilan na pwedeng meron tayo? Bakit hindi tayo naglilingkod? Sabi po ni Pastor Marty, lack of time. Ayoko mag-serve sa church, wala akong time eh. Pero may time kayo mag-Netflix. Sinusundan niyo po yung palabas ni Rigor. Kahit 1 taon nang buntis yung isang karakter doon, nakatutok pa din kayo. Hindi na siya nanganak. Pero nakatutok pa rin kayo, di ba? Imposible kung wala kayong oras. Meron tayong oras, iniisip lang po talaga kung saan gagastusin yung oras na yon. At desisyon nyo kung saan nyo i-google yung oras ninyo. Yung iba naman sabi, wala akong talent eh. Alam nyo po bang hindi lahat ng pagbo-volunteer kailangan ng talent? Minsan ho, tatayo lang kayo. Wala na ho kayong ibang gagawin, tatayo na lang po, ayaw nyo pa. Diba? Lack of opportunity, imposible ito dito sa simbahang ito. Sa pagkalaki-laki po ng simbahan natin, ang daming opportunities to serve. Yung iba naman po, disappointed with leadership. Ito nga, nakatingin sa tao. Pag nakatingin kayo sa tao, walang mangyayari po sa inyo. Ignorance, meron bang volunteering? Wala akong narinig eh. Ang dami nga pong needs. Kailangan lang aware tayo. At yung iba naman, lack of heart, walang puso. Gusto ko pong palakpakan natin ang mga volunteers sa CCF. Bakit? Linggo-linggo, ito pong simbahang ito sa CCF Center ay hindi pinapatakbo ng pastor na nagsasalita sa stage. Ang nagpapatakbo po ng bawat service natin kada linggo ay halos 500 mga tao. 60 volunteers, nasa likod ng camera, nasa likod ng mga kung ano-ano. Ginagawa nila yan para maganda nyong mapapanood sa YouTube o sa Facebook yung atin pong service. 25 volunteers po ang Exalt. Ayaw nyo pang kumanta? Diba? Isipin po niyo, nag-practice pa yan kahapon. Nag-aral pa yan buong linggo. Tapos ayaw niyong makisabay kumanta. Tingnan niyo na lang, 170 volunteers for next gen. Alam niyo bang kailangan natin 300 na volunteers sa next gen? Pero kada service po, 170 volunteers lang ang meron tayo sa next gen at sila hong nag-aalaga sa lahat ng inyong mga anak. Yung iba po sa inyo, sinasama nyo na dito yung mga anak ninyo. Okay lang po yan. Pero meron tayong Sunday school at kailangan ho nila ng mga volunteers doon. Kung magaling ho kayo mag-alaga ng bata, ibig sabihin pag may pasaway, mag-volunteer kayo sa next gen. Mababago po ang pagkatao ninyo. Di ba? Sasabihin po nung anak ninyo, Ma'am, Dad, sa next gen ka na tumira. Ang bait mo na ngayon, di ba? 217 volunteers po, lahat-lahat yung ating mga ushers. Kasama natin yung iba sa kanila ngayon, nagsaserve. Buong araw po silang nakatayo sa paligid. At sasabihin po nila sa inyo kung saan kayo uupo, tas susungitan nyo pa sila. Isipin po ninyo yung pag-uugali natin. Dito po kayo, ganun pa. Isipin po ninyo sakripisyo nila, hinabol pa kayo. Ma'am, meron ditong, ayoko dyan. Hindi man lang nag-thank you. Thank you po, pero hindi ko kasi kita dyan eh. Pwede sanang ganun, di ba? 70 volunteers sa welcome center, tas hindi kayo nagwe-welcome center. Hello po sa mga first-timers natin. May mga first time nating nandito ngayon sa CCF, tas kamay.
Hello po, welcome po sa inyo. May welcome center po tayo doon ha. Yung mga nagdala ho ng bisita, pwede nyo yung dalhin sa welcome center sila. At marami pa tayong hundreds of ministry volunteers and thousands of D group leaders. Tingnan nyo po ito. Elevate, not alone, uplift cares. Mga volunteers po ang nagpapatakbo ng mga ministry na yan. CCF tulong tayo. Nung nakaraang bagyo po, baha. Alam niyo po ba, ang mga tao sa CCF nagtanong, may tulong tayo ba? At nung Biyernes mismo, habang yung ibang lugar baha pa, nagpuntahan sila dito, nagpack sila ng mga relief goods, at nagpunta sila dun sa mga binahang lugar at namahagi po sila ng mga relief goods. At syempre, namahagi rin sila ng gospel. Biyahe, jail ministry. Alam nyo bang ang CCF po ay pumupunta rin sa mga presinto? Sabi ko nga sa kanila, ba't kayo pupunta sa presinto? Dito lang ang daming Hindi, joke lang. Pumunta po sa presinto. Nagmi-minister po sa presinto. Di ba? Sineshare ang gospel. Medical mission. Alam nyo po ba, dadayuhin pa nila Ternate, Cavite, Batangas, minsan Bohol, kung saan-saan. Bakit? Para maglingkod po sa ibang tao. Hindi ito mga miyembro ng CCF yung kanilang pinaglilingkuran. Pero imagine niyo kayo po ang naka-receive ng tulong. Kayo po ang naka-receive ng kabutihan. Pag uwi ninyo sa bahay, ang sasabihin niyo, ang babait ng mga tao doon, anong church yun? Di ba? At pag tinanong nila, bakit sila nagsuserve ng ganito? Kasi mahal nila si Jesus. At yun ang magdadala sa kanila. Papunta sa poder ni Jesus. Higit sa lahat yung mga discipleship groups po natin. Napakadami nating small group leaders. At mamaya may challenge tayo para sa small group. So balikan natin yung message natin. Volunteer, serve God joyfully. Mag-umpisa tayo sa Romans chapter 12. Sabi po dito, therefore I urge you, brethren, by the mercies of God. By the mercies of God. Ano kayang ibig sabihin ng mercies of God? Ang ibig sabihin nun dahil sa kabutihan, dahil kinalugdan tayo ng Panginoon, dahil mabuti ang kanyang pagtingin sa atin at mabuti ang kanyang hangarin para sa atin. And what that means is grace. At yun po ang unang punto natin. To volunteer to serve God, we need the grace of God. Okay? Grace of God. Hindi pa pwede tayong mag-volunteer nang hindi pa natin na-encounter yung grace, yung kabutihan, yung awa, yung habag, yung love, yung sakripisyo ni Jesus. Hindi pa natin yun, hindi tayo makakapaglingkod pag hindi natin ito naintindihan. So, pag-usapan natin to, ano ba yung grace ni God? Pag po binalikan ninyo yung Romans 1 hanggang Romans 15 po, ang pinag-uusapan natin dito is kung gaano tayo ka-sinful. Meron ba ditong hindi pa nagkasala? Wala. O lahat nagkasala, di ba? Yan po ang katotohanan lahat tayo nagkasala. Pero may binigay na solusyon for us to receive salvation, and that is Jesus Christ. At hindi lamang binigay siya sa atin para sa ating kaligtasan or salvation, binigay rin siya para sa ating sanctification, para magbagong buhay tayo. And then, we submit to God's sovereignty sa plano ng Diyos at meron tayong responsibility. Anong tugon natin sa lahat ng grace ng kabutihan ng Diyos? Ano nga ulit yung grace? I-define natin. Sabi po ni Pastor Peter, grace daw po is God's riches at Christ's expense. Na-enjoy mo yung riches ng Panginoon dahil ang nagbayad si Kristo. So it is undeserved favor. Undeserved favor. Hindi kayo binibigyan ng pabor ni God kasi mabait kayo. Hindi ganun. It is undeserved. It is unmerited. Ibig sabihin, hindi dahil sa batayan mo, kaya mabuti sa iyo si Lord, kundi dahil mabuti talaga siyang Panginoon. Unconditional and uncoerced. Hindi kayo pinipilit at hindi niya pinipilit yung sarili niya. It is freely given by God and it is paid for by Jesus Christ. And that's the reality. We are saved to serve. Because of the grace of God, we should be able to serve. Bakit? Tingnan nyo ang Ephesians 2:8-10. For by grace you have been saved through faith, dahil kayo'y nanampalataya sa Panginoon,
And that not of yourselves. Hindi dahil pinili nyong manampalataya kay God, ang galing nyo. Hindi ganon. Sabi niya, hindi galing sa inyo yan. It is the gift of God. Biniyayaan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na maintindihan kung anong ginawa niya para sa atin at tumugon doon sa pagmamahal na yon. Not as a result of works. Ito pinakamatindi. Kasi may mga religion na nagsasabi, gumawa ka ng maraming mabuti para mabawi mo yung mga kasalanang ginawa mo. Wala yun sa Biblia. Hindi kayo maliligtas kung mag-volunteer kayo. Hindi yun nakakaligtas. Di ba? Not as a result of works, so that no one may boast, para walang magyayabang. Isipin nyo na lamang, yung mga mayayaman na pwedeng magpa-feeding program sa 5,000 tao. Tapos kayo po, kunyari tayo, mahirap lang tayo, wala naman tayong magawa para sa iba. Hindi nga natin mabayaran yung kuryente at tubig natin. Eh di kung sukatan lang doon, kabutihan na nabibigay sa ibang tao, sila na lang ang mabait, tayo, ano tayo? Pero hindi yun ang sukatan eh. Sabi, not as a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works. Nakita nyo? Nilikha tayo, ginawa tayo, at niligtas tayo. Ang output nun, dapat gagawa tayo ng mabuti. Hindi para maligtas tayo. Ginagawa natin to as a response to the goodness of God. As a response to the faithfulness of God. Diba? So, kapag kayo ay magvo-volunteer, ang iniisip po ninyo, grace ni God. Kaya nga po sabi sa Galatians 2:20, no longer I who live, but Christ lives in me. Kapag kayo nagvo-volunteer at hirap na hirap po kayo, katulad ko po, nung mga bata pa po ako, nagvo-volunteer na po ako sa CCF noong mga 2012, ganyan. At minsan po, nag-volunteer ako ng Friday ng gabi sa singles. Tapos, lalabas kami, tatambay kami. Yung tambay namin, ang layo, Makati kami, tapos tatambay kami sa Tagaytay. Makakauwi na po ako ng mga 4:00 ng umaga. Pagdating ko ng bahay, matutulog lang ako sandali. Tapos, pupunta na ako sa CCF St. Francis Square. Bakit? Kasi merong practice ng Daily Vacation Bible School, Studio Go. Pero, sa akin, kapag habang nahihirapan ako, Lord, tulungan mo ako dito. I remind myself, hindi na ako to, Lord. Kung matawid ko to ngayon, hindi ako to. Parang ngayon po, bagong opera po ako. Salamat po sa dentistang nag-opera sa akin. 2 pong wisdom tooth ang tinanggal po sa akin. At ang worry po namin is, kaya ko bang mag-preach ngayon? Pero habang ako po, kinakausap ko kayo at habang natutulog kayo dyan, ang sakripisyo ko dito sa sarili ko, Lord, itawid mo hanggang dulo. Hanggang dulo po, hanggang 6 p.m. Hindi, joke lang. Itawid mo ako hanggang dulo, Panginoon, para makita nila, Lord, na hindi naman silang pinaglilingkuran ko. Ikaw, Panginoon, ang pinaglilingkuran ko. Bakit? Because it's no longer I who live, but Christ who lives in me. And then our service flows from love. Kailangan pag naglilingkod tayo at nagvo-volunteer, may galing sa pag-ibig, galing sa puso. Hindi pwedeng galing sa bituka o galing sa utak. Galing sa pagmamahal dapat yan. Tingnan po ninyo, sabi sa Galatians 5:13, you were called to freedom, brethren, only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh, but through love. Sa pamamagitan ng pag-ibig, ano daw ang gagawin? Serve one another. Diba? Sabi po ni John Stott, good works are indispensable to salvation. Hindi mo makukumpleto ang picture ng salvation without good works. Sabi niya, hindi yon ang grounds or means. Hindi kayo naliligtas dahil gumagawa kayo ng mabuti. Hindi. However, as its consequence and evidence, pinapakita nyo in the way we serve, in the way we volunteer, in the way we do ministry, pinapakita natin, this is God's power and God's grace on me, and I serve only by the grace of God. Yun po ang ating hinihingi sa atin ngayon. So grace of God po, tandaan nyo po yan. Pangalawa po nating pag-uusapan, ang gratitude to God. Hindi lamang po kayo nakatanggap, pero dapat kayo po ay magre-reply din kay God.
Kaya nga po pag tiningnan nyo yung susunod nating verse, define muna natin ano yung gratitude. Sabi dito, the attitude of appreciation and thankfulness for the good and the benefits we have received. Ano ba yung good and benefits na na-receive natin kay Lord? Yung kaligtasan po natin. Ano bang na-receive natin kay Lord? Na tayo po'y binigyan ng second chance. Yung iba po sa inyo, third chance. Yung iba po, fourth chance. Ako po, seventh chance. Yung dahil sa grasya ng Panginoon, bibigay mo, totodohin mo kasi nagpapasalamat ka sa Kanya. And gratitude leads to action. Kaya nga po sinabi sa Romans 12 verse 1, no? Pagkatapos nating basahin ito, present your bodies a living and holy sacrifice. Magwo-worship kayo, pupuri kayo sa Panginoon as a living and holy sacrifice, and that is your spiritual service of worship. Pag sinabi pong spiritual service, ang ibig sabihin yan, lugit sumahi. Ang ibig sabihin ho nung Greek word na yon is that this is the most logical way to respond. The most logical, the most reasonable way to respond to God's grace is to worship Him by serving Him. By giving your all to Him. Di ba? Binibigay natin, isinusuko natin yung ating sarili sa Kanya. Sabi po ni C.T. Studd, if Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for Him. Naiintindihan niyo po ito? Ang sabi dito, kung si Jesus Christ ay Diyos talaga, at siya'y namatay para sa akin, walang sakripisyo ang magiging masyadong malaking sakripisyo naman yan. Walang ganon. Kasi kung siya ginawa niya yon para sa akin, kulang pa yung ibigay ko yung buong buhay ko para magpasalamat sa ginawa ng Panginoon sa akin. Naiisip niyo po ba yun? Naiisip niyo ba yun? Nakasama ko pa po ba kayo ngayon? Opo, magising po kayo, kundi magdudugo po yung ipin ko ngayon. At tutulo ito, magmumukha tayong vampira dito ngayon. Pero ito hong sinasabi, walang sakripisyo, masyadong malaking sakripisyo yan, masyadong magastos naman yan, masyadong ma-effort naman yan. Wala yon sa kalingkingan nung binigay ni Jesus Christ sa atin, yung Kanyang buhay. We were saved and we will serve. Di ba? Tama po ba? Amen po ba doon? Naligtas na tayo ngayon, maglilingkod tayo sa Kanya. Tingnan niyo sinabi sa Hebrews 12:28, since we receive a kingdom which cannot be shaken, hindi to matitibag, hindi to matatalo, hindi to magagapi, let us show gratitude. Ipakita ho natin yung ating pasasalamat sa Panginoon sa paanong paraan? That we may offer to God an acceptable service with reverence and awe. Ibig sabihin, as we serve, as we volunteer, as we serve other people, ang gusto po natin, Panginoon, sana kayo po yung napiplease ko. Because this is worship to you. Ito po ay papuri para sa iyo. Sabi po kanina ni Pastor Peter, magkaiba po ang commitment o committed doon sa surrendered. Maraming tao may maraming commitment. Ang problema nga po dyan, maraming tao overcommitted. Oo ng oo. Oo, sige gawin natin yan. Oo, sige gagawin ko dito. Oo, sige gagawin. Walang nagawa. Lahat inoohan. Di ba? Kasi ang gusto natin, ano pa? Ano pang pwedeng gawin? Ano pang pwedeng oohan? But you see, when you do that, you are still in control. You are focused on what you can do. You are people-centered. Hindi ho mali maging committed. Pero mali ho, yung ang tingin natin, akin na, magko-commit ako, marami akong gagawin, marami akong gaganto, malilito ho kayo doon. At mapapagod ho kayo, manunuyot kayo. Kailangan ho tayo ay surrendered. Ibig sabihin habang naglilingkod, it's no longer I. At habang naglilingkod tayo, tinitignan natin paano tayo inaayos ng Panginoon sa ating puso, sa ating isip, sa ating pag-uugali, at tayo po dapat ay Christ-centered. Nakatutok ang ating atensyon sa Panginoon. Tingnan po ninyo sinabi sa Romans chapter 12 verse 2. Do not be conformed to this world. Kaparti po ng ating paglilingkod sa Diyos ay yung tamang pag-iisip.
Do not be conformed to this world. Huwag niyong gayahin ang takbo ng mundo, but be transformed by the renewing of your mind. Hayaang baguhin ng Panginoon ang takbo ng ating pag-iisip. Kung dati po ang isip natin, magvo-volunteer ka dyan? May sweldo ba dyan? Ngayon palitan nyo na. Nagvo-volunteer ka ba dyan? Kasi ako magvo-volunteer ako eh. Sama ka sa akin. Diba? Hindi na natin iniisip anong mapapala natin. Ang iniisip natin, may kailangan yung tao, may kailangan yung isang city doon, may kailangan yung ministry dito. Tumulong tayo. Ibigay natin yung kailangan. Gawin natin yung kailangan. Maglingkod tayo. Renew your mind. Baguhin ang takbo ng ating pag-iisip so that you may prove to what the will of God is. At ano daw po yung will or kagustuhan ng Diyos? It is good, acceptable, and perfect. Kaya pag alam nyo pong ginagawa nyo yung paglilingkod nyo para sa Diyos, masarap sa pakiramdam. Bakit? Alam mong nasa tama ka. Alam mong malinis yung iyong ginagawa at alam mong may purpose kung bakit mo ginagawa itong mga bagay na ito. So, do not be conformed to this world. Bakit po? Kasi sabi po ni John, sa 1 John chapter 2, 15-16, do not love the world nor the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ano ba yung ayaw niya sa world? The lust of the flesh. Alam niyo po ba kung gaano kadumi ngayon ang pag-iisip ng tao pagdating sa kalamnan, pagdating sa ating flesh? Halos tanggap na natin ang pornografiya. Alam niyo ho bang wala ng filter? Kapag magpupunta kayo ng pornographic site, minsan nga ho sa Facebook ninyo, meron ng mga bastos na palabas na lumalabas. Di ba? Tapos, pag nakakita tayo ng bastos na pala, uy, may bastos oh. Bakit may ganito? Tingnan mo pa, pinanood nyo, nagstay pa kayo ng 1 minuto. Ang sinabi nyo kay Facebook, gusto niyang makanood ng mga ganito. Kaya pag scroll nyo po, lahat ng lalabas doon, puro kabastusan. Bakit? Kasi hindi ho kayo nag-adjust. Hindi nyo sinabing, ayoko to, alisin natin to. Ngayon, magtataka kayo, bakit puro ganito lumalabas sa Facebook ko? Kunyari ho kayo, nanonood kayo ng mga chismis sa Facebook. Gigising kayo isang umaga, lahat ng mga showbiz, ano man tawag mo dyan? Lahat ng mga chika, alam nyo na. Kabit ni ganito, ganito si ganito, ganyan. Eto palang ginawa ni ganito, di ba? Alam nyo na bakit? Kasi si Facebook, binibigay niya sa inyo kung ano yung akala niya, ito yung hanap ninyo. Ito yung gusto ninyo. And a lot of those things are a lust of the flesh, lust of the eyes. Yung lust of the eyes po is yung meron kayong inggit. Meron ba naiinggit dito? Taas ho kamay ng nainggit na. Kahit isang beses sa kanilang buhay, naramdaman nyo na yung inggit. Familiar ba kayong lahat sa inggit? Yung iba hindi naiinggit, mayaman siguro kayo. O yung iba tulog. Patingin nga ho, sino po sa inyo ang nainggit na kahit minsan? Ay, ayan, okay. So tingnan nyo katabi nyo, pag hindi nainggit, ibig sabihin, marami ho siyang baon. Marami ho siyang dala. Yung lust of the eyes po, yung pag tiningnan mo yung iba, bakit siya may ganun? Buti pa siya may ganun. Gusto ko rin ng ganun. Bakit si ganito? 500 yung likes sa profile picture. Ako nga, ang ganda-ganda ko na dito, ang gwapo-gwapo ko na dito. 40 lang yung nag-like. Buburahin mo ngayon yung profile picture mo. Magpapalit ka ulit. Kada palit mo ng profile picture, sasabihin na lahat ng friends mo, na-hack yata ito. Kaya i-hide ka na nila. Ngayon, wala nang pumapansin doon sa mga pinopost mo kasi ang dami mo nang pinost, kala nila na-hack ka na. Di ba? Wag ho kayo naiinggit. Ano ngayon kung marami siyang likes? Ano ngayon? Kinayaman ba niya yun? Hindi ho yung mayaman ang tao sa likes. Pero kayo mismo, tingnan natin yung puso natin. Kinukumpara ba natin yung sarili sa iba? Mababa ba tingin natin, itong nangaaway sa akin, yung status niya, 5 lang ang nag-like. Buti na lang yung sa akin, 20. Di ba, magpapataasan pa ba tayo ng ihi, mga kapatid? Hindi na. Labas na tayo doon. And the boastful pride of life, yun nga
Kadalasan sa yabang napupunta. Yabang yung humahad lang para sana maging mas mabubuti tayong tao sa kapwa natin, sa kaopisina natin. Hindi. Dahil ang tigas ng ulo natin, ang taas ng tingin natin sa sarili natin, ayoko nga yan i-friend. Di ba? Huwag mo nga yan i-friend. Huwag mo nga yan i-ganito ganyan. Naku, pride of life yan, mga kapatid. It is not from the Father. It is from the world. So, ibig sabihin, kung gusto nating maging grateful sa Panginoon, ibibigay natin at isusuko natin yung ating sarili. Pipiliin po ninyo na sumuko kay God. Because that is the greatest expression of your gratitude to Him. Dahil mataas ang tingin mo sa Diyos at ginagalang mo siya, ibibigay mo yung buong buo at wala kang iipitin para sa sarili mo. Bakit? Kasi tinodo ni Lord para sa iyo. Tumodo si God para sa iyo, tapos ikaw mag-iimpit ka. Di ba? Lord, 1 oras lang pag nag-overtime, ayoko na. Hello? Ba't ka nag-3 p.m.? Overtime dito palagi. Hindi, joke lang. Ganun talaga di ba? Bakit? Ibibigay mo, itotodo mo for the Lord. Hindi ko naman sinabing hanggang 6:00 tayo dito. Huwag kayong mag-alala. Makakapaghapunan pa rin po kayo. Doon na tayo sa pangatlong punto. Gift of God. So grace of God, gratitude to God, at gift of God. Ano yung gift of God? Tingnan po ninyo. Romans chapter 12 verse 3. For through the grace given to me, I say to everyone among you, not to think more highly of himself than he ought to think. Huwag kayong maging mapagmataas at laging namimintas. Pero sarili niyong pera ang iyong winawaldas. Para kang, nako naman mga rapper. Huwag maging mapagmataas. Huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Ibalik ang sarili sa lupa. Tumayo tayo sa lupa, mga kapatid. Anong ibig sabihin nun? Hindi pa pwedeng yabangan to. Hindi pa pwedeng pagalingan to. Lahat tayo, kung wala si God, olats tayong lahat. Wala tayong mapagyayabang kahit patapuan ka, kahit pa-favorite ka ng boss mo, favorite ka ng teacher mo, favorite ka ng nanay mo, ng tatay mo. Kung wala ang Diyos sa'yo, wala kang mapagyayabang. Mabuburala ka lang dito sa mundo. Do not think highly of himself than he ought to think. But, ano daw ang dapat? To think so as to have sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith. Ito po yung sinasabi natin. Kadalasan pag pinag-usapan yung gift ng Panginoon sa atin, yung biyaya ng Panginoon, yung binigay sa atin ng Panginoon ng mga skills and talents, ang nagiging kalabasan nun, payabangan. At kadalasan po, yung mga tao, pag inisip, maglilingkod ako para kay God, ang nasa isip nila, tatayo sila sa entablado. Pero alam niyo po, ang pagsaserve kay God, hindi lang sa entablado. Marami pong naglilingkod na wala sa entablado. Pero pleasing sila kay Lord. At pumapalakpak ang mga anghel sa langit pag sila'y naglilingkod. Bakit? Kasi hindi stage ang pinaglilingkuran natin. Hindi ilaw ang pinaglilingkuran natin. Hindi camera ang pinaglilingkuran natin. Ang pinaglilingkuran natin, Diyos na tagapaglikha ng lahat. At ang Diyos natin, kita ang lahat. Kahit ho kayo ay nagpulot lamang ng mga nalaglag na papel. Kahit po kayo lamang ay nagbukas ng pintuan dahil si nanay hindi mapamatulak yung pintuan mabigat sa CCF. Kahit po kayo ay na tumatambay sa cafeteria at nakita niyong may pamilyang gustong kumain. Malungkot na sila. Tapos nakabend na sila kasi gutom na sila. Tatayo ka at sasabihin mong, dito na po kayo kumain. Walang ibang nakakita, pero kitang-kita kayo ni God. At tuwang-tuwa si God sa inyo. Yun ang paglilingkod. Yun ang pagpapahalaga sa ibang tao. Ngayon, sundan natin ito. Sabi po sa verse 4, just as we have many members in one body and all the members do not have the same function. Tingnan nyo na lamang po kung tayo ay katawan at lahat tayo ay paa. Isipin nyo na lamang kung gaano kasangsang dito. Hindi, joke lang. Kung lahat po tayo ay kamay lamang, walang titingin, walang aamoy,
wala hong gagalaw kasi walang paa, kamay lang. Hirap na hirap ho tayo. Hindi pa pwede yun. So tingnan nyo, so we who are many are one body in Christ. At yung maliit na ambag mo, handog na yun ng Panginoon sa'yo at gamitin mo yun para palakihin at palaguin yung pagkilos ng simbahan ng Diyos. Ito po ay mga anak ng Diyos. All of us here are children of God. If you have given your life to God, you are a son or a daughter of God and you should be serving. Dapat may naaambag tayo. Dapat meron ho tayong naibibigay para makita ng mga tao, grabe dyan sa simbahan na yan, mababait ang mga tao. Diba? So ano-ano mang mahandog yun? Sabi, since we have gifts that differ according to the grace, iba-iba tayo. May grace ang Panginoon, pero iba-iba ang gift. Each of us is to exercise it accordingly. If prophecy, according to the proportion of faith. Kung serbisyo naman yan, sa pagsaserve. Kung pagtuturo, sa pagtuturo niya. Kung pag-exhort, sa kanyang exhortation. And he who gives, yung mga taong kayang magbigay. Di tumodo sila magbigay. He who leads, yung mga leaders po sa inyo, pataas ka ho ng kamay ng mga D-group leaders. D-group leaders na nandito ngayon, pakitaas po ang inyong mga kamay. Taas nyo lang po. Kasi yung kinakonti natin, yan yung kinadami kanina. Ibig sabihin, marami po dito sa 3 p.m. service, hindi pa po D-group leaders. So mamaya makikita nyo ho yan. He who leads with diligence and he who shows mercy. Kung kayo po ay nagpapakita ng awa sa iba, magpakita naman ho kayo ng cheerfulness. Di ba? Hindi kayo parang, naawa naman ako sa'yo? Oh, hindi ho yun awa. Hindi ho yun paggawa ng mabuti. Kasi walang kasiyahan. Wala ho, hindi yun nararamdaman yung kabutihan. Tingnan niyo yung mga example kanina ni Pastor Peter. Kapag ho kayo ay may sakit at dinalaw ho kayo ni Aling Mercy, hindi, joke lang, ng taong may gift of mercy, sasabihin niya sa inyo, alam mo, sasamahan kita, napakahirap ng sitwasyon mo. Andito lang ako, magpe-pray kita dito, nandito ako kung anong kailangan mo. May mercy, may awa. Susunod, administrator. May gift of administration. Anong tatanungin niya? Meron bang nag-aalaga ng mga anak mo sa bahay? Lahat ba ng kailangan nila ay naibibigay? Kasi kung wala silang kasama, pwedeng ako. Magvo-volunteer ako, ihahatid ko sila sa school. O, di ba? Ito, giver. Itong gusto niya dumalaw sa ospital. Di ba? Ay, nako Lord, sana marami po akong giver na friend. Do you have enough money to pay the bill? Naku, yan ang problema eh. Kaya hindi ako makalabas dito. Buti na lang dumating ka, answered prayer ka. Baka sabihin niya, hindi, ito na lang ang gift ko. Admin na lang ako. Ano pa? Ito, may encourager. Ito, maganda. Okay to. May sakit ka, naghihingalo ka. Gagaling ka rin. Nakaka-encourage. Di ba? Nakaka-encourage naman siya. Etong isa, teacher. Nako, medyo masaklap ito pag dumalaw to sa inyo. Kunyari kayo napilay, nabalian ng buto, na semento, nakataas ho ang legs ninyo sa ospital. Sasabihin ng teacher sa inyo, anong tinuturo ni God sa iyo? Di ba? Sabihin po ninyo, ito tinuturo niya, masakit. Masakit ito, di ba? Sino pa? Service. Ayan, Ako tutulungan kita, maglilingkod ako para sa iyo. Ito may prophecy. Prophecy. Yung prophecy po, huwag niyo sabihin na pag sinabing gift of prophecy, manghuhula siya. Hindi yung panghuhula ang prophecy. Ang sinasabi ho niya dito, nagbibigay siya ng wisdom, nagbibigay siya ng advice. So ano sabi niya? Sinermonan pa niya si kuya. Sabi niya, eto na nga ang sinasabi ko sa'yo. Alagaan mo ang sarili mo, matulog ka. Matulog ka, huwag ka magpuyat at puro Facebook. Di ba? Kasi magkakasakit ka talaga. Ito yung mga taong to, pag sila dumalaw sa atin, nararamdaman natin yung paglilingkod. And we are all gifted to serve. So tanungin niyo po sa sarili ninyo, ano ba yung gift na meron ako? Ano ba yung binigay sa akin ng Panginoon? Because sabi po ni Pedro sa 1 Peter 4 verse 10, as each one has received a special gift. Bawat isang tao may hinandog sa inyo ang Panginoon, employ it in serving one another. Bakit kailangan maglingkod? Bakit hindi pwedeng sarili na lang?
Kasi you have to be good stewards of the manifold grace of God. Gusto mong gamitin sa tama yung ibinigay na blessing sa iyo ng Panginoon. Kasunod po niyan, sabi, whoever serves is to do so as one who is serving by the strength which God supplies. Naglilingkod kayo para sa Panginoon. Bata pa lang po ako, gusto ko na talagang maglingkod sa Panginoon. Lumaki po ako sa isang maliit na simbahan at nasanay ho kami ng aming nanay na mag-volunteer. Kami po ay kumakanta, kami po ay sumasayaw, nagtatamburin. Di ba, nakapunta na kayo sa mga maliliit na church? Every Sunday po may nagtatamburin dyan. Di ba, may mga sumasayaw, mahal na mahal kita, mga ganyan ho. Diba? So sanay na sanay kami po doon. At nung bata ako, gusto ko maglingkod sa Diyos. Pero nung naiba ang tingin ko sa mundo, parang ayoko na maglingkod sa Diyos. Parang gusto ko paglingkuran yung sarili ko. At malaki po ang pinagsisihan ko nung ginawa ko yung choice na yon. If I had just embraced yung natutunan ko sa aking nanay na maglingkod ka sa Panginoon by serving in ministry, by serving in the church movement, marami pa sana akong nagawa. At marami sana akong mga panahong hindi nasayang. I remember po yung nanay ko, meron siyang kinakanta. At pasensya na kayo, kakanta po ako. Para ma-feel ko lang. No? Ang title po nun ay My Soul Desire. Sino may alam nung kantang ito? Wala. Sige, so kung sintonado ako, hindi nyo malalaman. No? Sabi po dito, pakinggan ninyo at tignan nyo maigi yung lyrics ha. Ang sabi po, Lord, when you placed your hands upon me, I knew that I would never be the same. For in that moment I became your servant. And since that day, I only have one aim. Tapos sumunod hong stanza, Lord, I do not seek to claim the glory. I only wish to be under your control. For I know that you alone are worthy. And it's you who placed this longing in my soul. Tapos yung chorus po, sabi, my soul desire is to be used, an empty vessel longing to be filled by you. My soul desire is to serve you, Lord, to do your perfect will, to work each day and build your kingdom. This is my soul desire. Yun po ang kagustuhan. Yun po ang iyak ng puso na talagang na-encounter ang grace ni God. Dahil pag na-encounter nyo yung grasya ng Panginoon, gugustuhin nyo. Lord, gusto ko po maglingkod sa inyo. Lord, gamitin niyo po ako. Alam ko po, Lord, ang pangit-pangit ng buhay ko. Ang pangit-pangit ng kwento ko. Pero Lord, gamitin niyo po ako. Ayoko pong masayang yung buhay ko. Kung meron pong isang taong makakarinig ng kwento ko at siya'y masasabi niya sa kanyang sarili, buti nangyari sa iyo yan, napakabuti ng Diyos, I would have served my purpose, God. So please, my soul desire is to be used. I want to be used by you. I want to serve you. I want to work for you. I want to build your kingdom. Hindi ho sinabing kayo lahat mag full time sa simbahan. Alam niyo ho bang kaya niyong paglingkuran ng Diyos sa pagiging magaling na estudyante sa school? Huwag kayong mangopya. Mag-aral kayo maigi. Alam niyo po bang mapaglilingkuran niyo ang Diyos kahit kayo nagtatrabaho sa isang kumpanya? Kapag lahat ho ng mga kaopisina nyo, dayain mo na lang yan. Ipakita mo sa kanila na ang Kristiyano hindi nandadaya. Ipakita mo sa kanila na ang Kristiyano kahit dehado, palaging panalo. Kasi ang kakampi si Kristo. Ipakita mo sa kanila kung para kanino ka nabubuhay.
At yun po yung ating goal. Serve with what you have. Kapag kayo ay naglingkod, ibigay nyo ang inyong oras. Ibigay nyo ang inyong talento kung meron at kung wala, ibigay nyo pa rin. Alam nyo po bang ako, hindi talaga ako magaling kumanta, pero dahil wala kayong choice, kanta lang ako ng kanta dito. Di ba? Ibigay nyo lahat. Ibigay nyo, itodo nyo for the Lord. At pag sinabi ng tao, okay yan. Dati worship leader ako. Eventually sinabi sa akin ng mga kasamahan ko, mag-preach ka na lang, Paul. Sige, magpipreach na lang ako. Di ba? So, talento, ibigay, itodo. Yung treasure. Minsan hindi sinabing kailangan mayaman kayo. Hindi sinabing kailangan mayaman kayo. Alam nyo ba, kaya nyo mag-support ng missionary. Kahit magkanong kaya nyong ibigay. Kaya nyo mag-support. Basta kayo ay nagbibigay ng inyong mga offerings para sa Panginoon dito sa simbahang ito. You can bless many people. You can help the church as the church helps other people. Ano pa? Yung influence. Kayo ba may mga friends? Kayo ba pag dumating kayo sa barangay ninyo, parang lahat kakilala ninyo? Gamitin nyo yun. Gamitin nyo, imbis na kaway-kaway lang kayo. Oh, pare, kamusta? Sige, ganyan. Imbis na ganun lang, lapitan. Sabihin, meron ka bang gagawin sa linggo? Sumama ka sa akin, magsisimba tayo. Ganun. Ganun lang. Impluwensya mo, gamitin mo para makita at makilala ng ibang taong Panginoon. Isang tao po magbibigay patotoo sa atin na nabe-bless ang Panginoon sa ating paglilingkod. At magugulat kayo sa batang ito dahil bata pa lamang siya, natutunan na niyang maglingkod. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong aalis sa inyong mga upuan dahil kayo'y mabe-bless. Pakinggan ho natin ang kwento ni Ma'am Bea Lim. Bea, can you share your story to us? I grew up in a Christian family and knew Jesus at a very young age. My parents shared the gospel to me, and I was encouraged to read the Bible as I saw the example of my parents. We will go to CCF every Sunday way back when CCF was still in St. Francis. During that time, I was offered to act as the lead in the CCF Next Gen VBS gospel drama at 6 years old. I willingly volunteered, memorizing my script in 2 days. When I turned 10, my D group leader in Next Gen, Teacher Avi, encouraged me and my friends in our D group to serve as gospel sharers in Next Gen Hello Hub. I was hesitant at first because it was a new thing to me. When I learned that we will be given a crown in heaven for winning souls to Christ, I decided to start serving. Even if I did this out of my desire for the crown, the Lord used my experience in Hello Hub to impact me. Whenever I would share the gospel to a person, I would feel an unexplainable peace and happiness. I felt happy and honored that the Lord used me as His vessel to minister to others and tell others about Him. I started to love serving our Lord, not for the crown, but for the joy in following Him and serving the people He loves. As I continue to know God more and obey Him in my life, He gives me more opportunities to serve Him. Every time I volunteer, I saw how the Lord will arrange my schedule and circumstances to ensure there will be no conflict between my schooling and ministries. Even the pandemic cannot stop our Lord in helping us grow. It was during the pandemic that He utilized whatever knowledge or talents I have to reach out to more children through the Next Gen online community. I am now 17 years old, going 18 by the end of this month. By His grace, the Lord continues to use me in my youth to serve Him through Next Gen as a squad leader to 8 to 9-year-old kids, a script writer for the Bible lessons, a narrator, songwriter of several Next Gen original songs, worship leader, keyboardist, and one of the coordinators of the Next Gen praise and worship team for kids ages 10 to 12. I also sing in Exalt Main as a choir member and support singer. Recently, I'm also volunteering in one of CCF's satellites, CCF BGC, as a prompter. In addition to this, the Lord has given me the privilege of starting 2 D groups May of this year. One D group consists of girls ages 10 to 13, while the other consists of girls ages 14 to 17. Both D groups started with 2 girls each. Now, after 3 months,
The D group with 14 to 17-year-olds has a total of 4 members, while the D group with 10 to 13-year-olds has a total of 6 members. Even though I am now incoming 3rd year in college, the Lord knows my time and my needs. He guides me in managing my schedule and helps me in every way that I can still serve Him on top of all my academic and family duties. Each time I serve, whether leading a D group of kids or singing in the choir, there is this unexplainable joy that I know comes only from the Lord. Most of all, serving Him helps me grow spiritually and reminds me to offer myself completely to Him. My name is Gabriel Keziah Lim, fondly called Bea by my family and friends. I am a living testimony that our Lord can help a young child of 6 years old serve Him and His people with the talents, truth, treasure, and time He has given me. The Lord can use anyone, even the youth, to accomplish mighty things for His kingdom. To God be all the glory. Lampakan po natin si Bea. Kasama po natin si Ma'am Viven ngayon at si Ma'am Viven po ang mami ni Bea. At gusto ko makita ninyong lahat na yung paglilingkod na ginagawa ni Bea, hindi naman ho niya yun magagawa kundi dahil sa suporta ng kanyang magulang. Dahil nakita nung kanyang magulang na mayroon siyang talento, mayroon siyang skills. Narinig niyo ho, kung hindi niyo narinig yung testimony niya, parang siya na ho lahat gumawa ng mga bagay-bagay sa Next Gen. Ganun ho sila kakulang sa volunteer. Siya na ho naggagawa ng script, siya na ho magpapakanta, siya na ho palabas sa TV, lahat na ho ginawa niya. Kaya kung meron ho kayong skill, hindi naman ho sinusukat dito sino nang matagal sa hindi. Ito nga ho bata pa. Lumaki na ho siyang nagvo-volunteer. Diba? So kung kayang gamitin ng Panginoon ang batang katulad ni Bea, kaya rin niya kayong gamitin. Ipagdasal po natin si Bea ngayon. If you can extend your hand of blessing. Panginoon, iniihangat po namin sa inyo si Bea, si Ma'am Viven at ang kanilang buong pamilya. Nagpapasalamat kami sa kabutihan mo, O Diyos, na sila po ay marunong maglingkod at alam kung sino ang kanilang pinaglilingkuran. It is our prayer, Lord God, that you would bless si Bea sa kanya hong mga pag-aaral, sa kanya hong mga paghahanda sa future, at maging sa kanya hong pagvo-volunteer. Continue to allow her to see that the hand of God is upon her. At ang kalakasan, talento at galing na meron siya ay nanggagaling lamang sa inyo. May you always be glorified in her life, in her decisions, and in her ministry. And we pray that you multiply Bea. You allow many more people to become like Bea, to be willing to serve, to be willing to give their all and dedicate their lives to our God. We thank you for her and her family. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We thank you so much. Salamat po. Si Bea po ay kakanta pa mamaya, no? So, bago kayo umalis, paalalahanan ko lamang po kayo. 1 Peter chapter 2 verse 9. Tayong lahat po ay tinawag na chosen race, royal priesthood. Hindi ho yung tumatayo sa harapan ang priest. Lahat ho ng taong nagtatawag kay Jesus as their Lord and Savior, you are a royal priesthood. You are God's own possession. At anong tungkulin ninyo? To proclaim the excellencies of Him. Na ipakita ang kabutihan, kagalingan ng Panginoon sa atin at sa paanong paraan nyo yun gagawin? Sa paglilingkod. Dahil sa inyong paglilingkod makikita, ibang klase ang Diyos ng taong yan. Kasi lagi siyang nakatodo for Jesus. Todo na to for the Lord. Ganon. Hindi lang todo na to basta-basta, pero todo na to for the Lord. Kasi si Lord ang pinupuri natin. Bakit? He called you out of darkness into His marvelous light. Sino dito galing sa kadiliman before? Pero nung nakita nyo si Kristo, grabe. Grabe po ang tinik na nabunot sa inyong puso. Grabe, ito pala ang buhay, Lord. Thank you so much, Lord. Kung ganon klase ang experience mo sa Panginoon, maglingkod ka. Ibigay mo, di ba? Ibigay mo kay Lord. Ibigay mo yan. Bakit? Each one of us has received a special gift. Employ it in serving one another. May gusto akong ipakita sa inyo. Papakita ko muna yung kanyang picture. Ito po si Sydney McLaughlin Levron.
Siya po ang asawa ni LeBron James. Hindi, joke lang. Ginigising ko lang kayo, tulog na kayo eh. Sydney McLaughlin Lynn LeBron. Siya po ay American track and field. Nako, yung father-in-law ko po ay track and field coach ng Philippine team. American track and field athlete, Olympic gold medalist. Okay? Gold medalist po ito. And world record holder of the 400-meter hurdles. Ano yung 400-meter hurdles? Saan yung father-in-law ko? Dad, yung hurdles ba yung may tumatalon? Oh, yun nga, tama. Nakatakbo na kayo ng ganon? Hindi pa. Sino na nakatakbo ng hurdles? Yung tatakbo ka, tapos may mga harang, tapos, yung gumaganon. Ako nga, hindi ko nga mabuka yung legs ko eh. Hindi ko alam paano niya nagagawa. Pero siya po ang pinakamabilis. At in the recent Paris Olympics, nakadalawang gold ho siya sa Tokyo. At dito po sa recent Paris Olympics, siya ho ay naka-gold na naman. Alam nyo ba na si Sydney McLaughlin LeBron ay Christian? Isa po siyang Kristiyano. At kapag kayo nanonood ng Olympics at nanonood kayo ng kanyang mga interview, hindi siya pumapalya. Palagi niyang binabanggit si Lord. Palagi niyang binibida si Lord. Tininterview po siya ng, hindi ko alam kung anong balita ito. Ininterview siya. Kakatakbo lamang niya at kakabit lamang niya nung kanyang sariling world record. Alam niyo ang sinabi niya? Pakinggan ho ninyo ang video ito. Through your mind, another world record. Honestly, praise God. Was not expecting that, but he can do anything. Anything is possible in Christ. So, yeah, I'm just amazed. Nakita nyo? Nakita nyo? Nakaupo lang, hingal na hingal, ganyan-ganyan. Anong masasabi mo? Nanalo ka na naman, ang galing-galing mo. Usually po, kung galing na galing kayo sa sarili nyo, sasabihin nyo, well, I trained, and then I did my best, and to God be the glory. Di ba? Nasa dulo na lang si Lord. Anong sagot niya? Si God to. Si God yung gumawa nito. So kahit yung reporter po, wala siyang nagawa. Kasi nung in-interview niya, ang galing-galing mo. Ang galing ni Lord. Boom. Di ba? Boom! Sinong sumikat? Siya? Hindi. Si Lord. Kaya ho kayo, inaanyayahan namin kayong mag-volunteer at mag-uumpisa yan sa inyong pag-join sa isang D group. Kasi ho, kapag kayo ay part ng isang D group, small group, kaya nyong paglingkuran yung mga kapatiran ninyo sa small group. Kasi ho, pag nag-open up sila, hindi na naman ako nakatulog. Magsasalita kayo, sasabihin nyo, ay, huwag ka manood ng Netflix sa gabi. Magpahinga. Makakatulong ka. The next week, pag nag-uusap kayo, uy, nakatulong yung tip mo. O, di ba, praise God, blessing ka. Kung kayo po ay naghahanap ng D group, sa second floor, paglabas niyo dito sa second floor, meron hong small groups booth dyan every Sunday. Pwede ho kayong maglagay doon ng details ninyo at tutulungan nila kayong maghanap ng small group. Pero kung gusto niyo makahanap ng D group on the spot, sa anniversary po natin, pumunta kayo August 25, Linggo, 10:30, 1:30, 4:30, doon ho sa kapatid nating building, sa katapat natin, sa second floor annex building, naandyan po yung ating Let's Connect. Pagpunta nyo doon, wala kayong small group, merong D group leader na naghihintay doon. At kapag nagkausap kayo, blessing. Meron ka na agad D group. Diba? Ulitin nga natin dito, tayo nga po lahat ng taong small group leader or D group leader. Sige po, tayo po kayo, huwag kayo mahiya. You are a D group leader. O, nakikita ko mga taga-bigtong mga to Ayan. D group leaders, tayo ho kayo. Okay, ayun. O, diba? Hindi pa kayo pagod. Todo nyo pa yan. Ay, Tita Badet. O, small group leaders, nakatayo na kayong lahat. Okay. Pakitayo naman po ng mga part of a small group. Miyembro kayo ng isang D group o small group. Tayo kayo. Tayo ho kayo. Yan. Wag ho kayong tatayo kasi nakakahiya ho. Wag kayong mag-alala, maraming nakaupo. Ito pong mga taong nakatayo, sila po ay naka-experience na ng small group. Kayo ba ay masaya sa D group ninyo?
Wag kayong magno-no ngayon. Mapapahiya ho kayo sa mga katabi ninyo. Kayo ba ay masaya sa inyong D-group? Oh, di ba? Nakakatulong ba ang D-group? Oh, ngayon po, tumingin kayo ngayon dyan sa mga taong nakaupo. At maya-maya po, kung sa palagay ninyo, sakto sa inyong grupo yan, yung disciple ko po, meron siyang ganyan, pag ginagawa itong ganito, pag Sunday service, nilalapitan niya yung mga hindi tumayo at iniimbita niya sa small group nila. Ganong klase dapat tayong lahat. So, pakitandaan po yung mga, kausapin niyo sila ha, kausapin niyo sila. Ngayon po, kapag kayo ay gusto niyong maging D-group leader, mag-volunteer kayo, wag na kayo mauupo. Tatayo na ho kayo. Oo, tatayo na ho kayo, dire-diretso na po tayo. Pangalawa po, volunteer today. Gusto ko pong tumayo ang lahat ng tao, kasama kayo, yung mga small group leaders and D-group members, tumayo po lahat ng taong naniniwala na merong gift sa inyo ang Panginoon at binless kayo ni Lord ng something at kaya po ninyong mag-volunteer kahit sa maliit na bagay lamang, tayo ho kayo. Kaya nyong tumulong, kaya nyong magpakita ng pagmamahal, kaya nyong mag-welcome ng tao. Isipin ninyo kung lahat tayo dito naglilingkod. Pag lumabas ho kayo ng Sunday service natin, meron hong mga volunteers dyan, nakatayo sila dun sa may mga TV at merong QR code na ganito. Kung gusto nyong mag-volunteer, tulong tayo, kung ano pa mang mission trip at kung ano pa mang mga ministries, singles, kaway kayo, mag-ingay ang mga singles. Ay, ang dami, di ba? Lahat kayo, pwede kayong mag-serve, mag-volunteer kayo, at ipakita ninyo kung totoong mabuti si God sa inyo. Mag-serve tayo. Mag-volunteer tayo. Buong puso, todo para sa Panginoon. Sabi po ni John Wesley, at dito tayo magtatapos. Basahin natin sabay-sabay ang makikita natin sa screen. Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. Hanggat may buhay, hanggat may lakas, patuloy akong maglilingkod. Dahil ang sinasabi ng Panginoon, serve God joyfully. Tayo ho ay magdarasal at pagkatapos nito, magre-respond tayong sabay-sabay sa isang kanta, sa isang awitin, na sana ho maging commitment nating lahat yon. Okay? Pero bago tayo lahat mag-commit kay Lord na tayo ay magiging servant niya, imposible nating sabihin, Lord, I want to serve you, kung hindi pa siya ang Lord natin. Mag-uumpisa yon sa pagkilala nyo sa Kanya bilang inyong tunay na Diyos at tagapagligtas. So tayong lahat ay pumikit at yumuko. At sa punto pong ito, magdarasal tayo, kung never nyo pa pong sinuko ang inyong buhay sa Panginoon, never pa ho ninyong nasubukan na ibigay ang inyong buong pagtitiwala sa Kanya at sabihin sa Kanyang, Panginoon, nagkasala ako at kailangan ko ng grasya mo. Tulungan mo akong makaahon dito. Tulungan mo ako, Panginoon. I trust you. I believe in what Jesus Christ did. I believe that Jesus Christ died on the cross for my sins. I believe na ligtas mo ko, Panginoon. Tulungan mo kong maging mas mabuting tao. Tulungan mo kong mas maging mabuting Kristiyano. Tulungan mo kong mapasayo sa araw-araw. Kung yun ay naging dasal mo, pwede mo bang itaas ang iyong kamay? Huwag kang titingin sa paligid mo. Sinusuko mo ngayon ang iyong sarili sa Panginoon at sinasabi sa Kanya, Jesus, you are my Lord and my Savior and I will serve you. Lord, I pray for these people. I pray that they really encountered the grace of God today and that they embrace the faith that was given to them, that they will trust in Jesus alone by faith, by grace, Lord God. At ibibigay nila yung kanilang buong pagtitiwala sa iyo. I pray for blessings for them, Lord God.
at talaga pong sila ay gawin ninyong mabubuti at tunay na Kristiyano, maaari nyo nang ibaba ang inyong mga kamay. Ngayon, I want to pray for us all. I want us to commit. I want us to think of what Jesus did on the cross. Isipin niyo yung ginawa ng Panginoon. Isipin niyo yung sakripisyo ng Panginoon. Isipin niyo yung ginawa niya kahit na ayaw niyo pa sa Kanya. Ibinigay niya ang Kanyang buong buhay, ang Kanyang buong katawan, ang Kanyang buong pagkatao, ang Kanyang buong pagkadiyos, ibinigay niya sa atin. At ang pinakatamang tugon sa grasya ng Panginoon ay walang hanggang pasasalamat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa awa mo at habag mo. Salamat, Panginoon, na ikaw ay tunay na Diyos at kaya mong gamitin ang kahit sino sa amin so that more people will know, more people will be blessed to know that Jesus Christ is alive and He gives power to the weak. He sets people free. He fixes the broken. He gives people hope. Totoo, Panginoon, na kayo ang Diyos. Kaya, Panginoon, inihahandog namin ang aming mga sarili. Today, Lord, our prayer is, make us your servants. At nandito ho kami, nagsasabi sa inyo, gamitin niyo kami, Panginoon, for your honor, glory, and praise. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jeriel Orgasan mula sa Elevate Exalt Ministry at kasama po natin ang ating pong speaker na si Pastor Paul De Vera upang sagutin ang inyo pong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Paul. Magandang araw, Jeriel. Maraming salamat po sa inyo pong mensahe tungkol sa volunteerism or pagsisilbi po sa ating Panginoon. So, ready na po ba kayo? Ready na tayo, ready na. Okay po. Para po sa ating unang katanungan, kung ako po ay bago pa lang po sa pananampalataya, paano ko po ba malalaman kung handa na po ako mag-serve at saan po ba ako pwedeng magsimula? Well, yung paglilingkod natin, hindi natin dapat siya sinusukat sa saan ba tayo nakakumit na ministry o gawain. Tandaan po natin na ang paglilingkod sa Diyos, kalakip noon ay yung buhay natin, sinasalamin yung ating faith, yung ating pananampalataya sa Kanya. So, if you are going to start at the most basic starting point, it is really making sure that every day you live to serve God. Anong ibig sabihin nun? Hindi mo hahayaan ng isang araw dumaan nang hindi mo siya na-encounter sa salita niya. Kasi kapag na-encounter mo ang Panginoon sa Kanyang salita, babaguhin nun ang puso mo. At makikita mo mas magiging sensitive ka sa needs ng ibang tao. Tapos, magre-respond ka dun sa need kasi sinabihan ka na ng Panginoon by His Word and by the power of His Spirit kung ano yung dapat mong gawin. So, dun nag-uumpisa ang paglilingkod. Maraming salamat po. So, for our question number 2, follow-up question lang po siya, Pastor Paul. Paano ko po malalaman kung tama ba yung attitude ko sa pag-serve o pag-volunteer? Ang sukatan po natin dito, mga kapatid, ay siguro dapat nating tignan kung kanino talaga tayo naglilingkod. Maraming tao po ang pwedeng sabihin, naglilingkod ako kay God. Pero ang tingin nila nasa sarili. Paano nalalaman yon? Pag mabilis kang ma-hurt. Sensitive ka, may ayaw sa'yo. Parang nadi-discourage ka na kaagad. When your eyes are not fixed on Jesus, it will be very easy for you to be discouraged as you serve. So yun ang una mong palatandaan. Lord, nakatingin ba ako sa'yo? Para sa'yo ba itong mga ginagawa ko? At after doing all these things, kaya ko bang sabihin na, Lord, ginawa ko yung best ko for you at hindi para ma-please yung ibang tao? Diba? So ganun ang sukatan natin. Palaging dapat nakatingin tayo sa Kanya at para sa Kanya yung ginagawa natin. Maraming salamat po.
And ito naman pong last question natin, Pastor Paul. Kung minsan po sa atin pong pagsiserve, marami po tayong nakakasalamuhan na iba't ibang personalidad. At hindi po natin maiiwasan na magkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan po. So, paano po ba natin mapapanatili ang magandang relasyon natin habang nagsisilbi tayo sa Diyos sa kabila po ng ating pagkakaiba? Ayan, naku, napakagandang tanong yan. At ang naiisip ko dito, yung sinulatan ni Paul sa Philippians. Pagkatapos niyang sinabi lahat ng magagandang bagay doon sa Book of Philippians, towards the last chapter, he addressed it to Judea and Syntyche. Sabi niya, I urge Judea and Syntyche to live in harmony. So, ang maraming scholars nagsasabi, si Judea at saka si Syntyche may mga hindi pagkakaintindihan. Naglilingkod sila para sa Panginoon, pero meron silang mga misunderstanding. Ang bilin sa kanila ni Paul is to choose to live in harmony. At para masabi mong magkakabati kayo, ang hahanapin mo is ano yung common ground natin. Kadalasan po, tinitignan natin kaya maraming taong nagkaka-misunderstanding sa ministry. Hina-highlight natin yung pagkakaiba-iba natin. Pero kung mag-uumpisa tayo dun sa kung saan tayo magkakaparehas, that we are all saved by grace, that we are imperfect people serving a perfect God, that we are doing all these good works because of the faithfulness of God. Diba? It allows for you to remember, hindi ko dapat sinusukat yung isang tao o yung sarili ko and contrasting, comparing, and all these issues na we-welcome ko. Hindi eh. Kasi kapag nakatingin ako kay God at ginagawa ko ito para sa Diyos, nagiging mas malinis. Hindi lamang yung ating ginagawa, pero pati yung ating relasyon sa ibang mga naglilingkod sa Kanya. Maraming salamat po, Pastor Paul, sa pagsagot sa aming mga katanungan. And sobrang handa na po kami ngayon na i-apply po lahat ng mga natutunan namin. And speaking of application, para naman po sa lahat ng mga creatives, kung gusto nyo po gamitin ang inyong mga talento para mag-serve sa ating Panginoon, ang CCF Communications Collaborate Team po ay naghahanap ng mga volunteers. So if you are a photographer, content creator, production assistant at iba pa, pwede kang mag-email sa communications@ccf.org.ph and use Collaborate as your subject at isend po sa amin ang inyong mga contact details, experience, at any sample work dahil we are all excited to serve with you. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.